Hello po, good morning. So ayan, Friday morning po sa lahat. For today's video, punta po kami ng pharmacy. Kasi po si Ate Ezra nilagnat po. Kagabi pa po masakit yung ulo niya. Tapos yun nga ho, kaninang madaling araw, ginising niya po ako, nagpa-massage po sa ulo niya. Sa noon niya po kasi yun nga maano daw, masakit. Nung nahawakan ko na po yung ulo ni Ate Ezra, agoy, ang init. Buti na lang po, di lang sila ngayon. Exam po nila, so panghapon po siya. Ngayon nasa bahay, pati po si Tiyang, dahil yung ano din po ni Tiyang panghapon. Si Patpat naman po pang umaga, bali mamaya. Yung nasa bahay, si Patpat naman. Ayan, si Luna ulit. Bantay na naman po tayo kay Luna kasi yung mama nasa school. So yung driver po natin, si Ate Lani, tinawagan ko po kung nasaan siya. Tapos yun nga kung may ginagawa, timing wala, nakatambay sa eskina. Kaya sabi ko sakay kami punta ng pharmacy. Pero kayo ng umaga po, pinainom ko po siya ng pinainom ko po siya ng Biogesic. Doon po kami sa Port Royal. So yun nga ho, na survive din po yung fiesta at may nangyaring hindi maganda doon sa bahay nila Papa. Ninakaw po yung cellphone ng kapatid kong lalaki. Yung cellphone po ni Junil, ninakaw sa bahay. Pinasok po sila habang ang ganda po ng kanilang tulog. Hindi naman po lasing yung kapatid ko, tamang inom lang kasi yung mga katrabaho niya po, gabi na dumating, mag-alas 6 na siguro yun. So hindi pa din po siya nakainom. Nung time naman yun siguro, pag-11 na po kami nakauwi kasi pumunta din po ako doon. Tinawagan ako ni Junil, sabi niya, pasyal ka sa bahay kasi baka walang lamesa, ganun. Punta daw yung mga katrabaho niya. Kaya yun, pupunta ko doon. Ang daldal ni Luna. Kaya yun, nabutan po kami ng alas 10. Mag-alas 11 na po yun. Sabi ko, uwi na kami kasi yung mga bata may pasok pa kinabukasan. Yun na ho, pag uwi din po namin, yung mga katrabaho niya din po, sumunod na rin umuwi. So yung patulog na po sila, yung cellphone niya po, nilagay niya po sa ibabaw ng ref. Doon niya po sinaksak kasi yung nga lubat daw. Nung pag na po, sabi ni Papa, nagising daw siya ng alas 2 ng madaling araw. Walang cellphone na naka-charge daw doon sa ibabaw ng ref. Nalaman na po ng kapatid ko, umaga na. Kasi akala niya yung cellphone niya po yung nagre-ring kasi may tumatawag. Yun pala kay Papa. Noong hanapin niya na po yung cellphone niya, wala na po makapix. Hindi na naano. So sabi ko, siguro yung nagkuha nun is palaging napasok dyan sa bahay niyo. Kasi nakalak po lahat ng pintuan. Yung hindi po nakalak doon sa kusina, sa may bandang CR. Tapos yung pintuan din po nila sa loob, mabilis lang din po mabuksan. Ayan. Patulog na siya, kaya madaldal. Ganito po siya matulog. Ayan, pauwi na po kami. Buti na lang po may stock po sila ng cold fever. Tapos ano din po, Neo Kidilits, bimili din po para kay Ate Ezra. Ingay ni Luna. Pabalik na po kami at umaambon na may sikat ng araw. Sabi ko kay Ate Ezra, samahan ko siya mamaya sa school. Sabi niya, dala-dala ko daw si Luna. Sabi ko, okay lang. Yung kasama ko galit na. So yun nga mga
nakapix. Wala naman pong ibang tao na nung time po na nagsiuwian na yung nakatrabaho ng kapatid ko. Siguro talaga tiniming na pagod at yun nga ho, nakainom yung may-ari ng bahay. Kasi hindi po talaga nila nalaman na may pumasok, ganun, wala silang clue kung sino yung kumuha ng cellphone ng kapatid ko. Pati din po yung charger. Set na po talaga yung pagkuha niya. Kung ibenta niya, wala na po siyang problema kasi may charger na din pong kasama. Okay lang daw sana kung pera yung nakuha kasi mahanap pa. Kaso yung cellphone, marami po dun yung contact niya po sa trabaho, mga contact niya po sa driver ng mga truck, contact din po ng boss niya. Ayan, tulog na po yung kasama ko. Nahubog na si Luna, nahubog. Kasi pinapatulog ko na po ito kanina, ayaw matulog. Wow! Lapit na po tayo sa Fustanis. May inaayos silang poste ng kuryente. Ayan, dito na po kami sa bahay. So, ayan po yung nabili kong malaking mosquit. Sige na, okay na ito. Pila na. Gumagamit na po kami ng kulambo kasi yun nga, baka may ahas na naman. Ikada ka na ate, sugad pila. Duha are pagkapot. God, ito. Perfect. Kapag tuok. Why are you crying? How to put this? Ano ba butangin mo? Kitaga this na Ang instruction. Wala man din instruction. Remove the kuan. Okay, ate, baby agad. Lagay po natin sa agtang ni Ate Ezra. Itada ako. Hiwi nga ni. Okay na ito. Hindi mo ito pang sayay. Ayan. Napilo man na yung sa ulo, ate. Nailagay ko na po si Luna. Sad po yung Ate Ezra natin kasi may lagnat. Ito po yung gamot. Kidilits, paracetamol. So yung laman niya po is 2 peraso lang po. Bukas po, Sabado, binyag po ng anak ni Angie. So, in-invite po kami. Tignan ko lang po kung makapunta kami ng mga bata. Tapos yun nga ako kahapon, laba day po ako, madami po yung labahan ko. Then si Papa po, kasi yung pera po na binigay sa kanya is pinahawak lang niya muna sa akin. So kahapon, hiningi niya na po kasi yun nga, bili daw siya ng semento. Tapos buhangin na para paano po doon sa CR. At I mean, si Patpat dito sa bahay, wala siyang pasok. Kaya yun, si Patpat po yung inutusan kong magkatid ng pera doon kay Papa. Kasi yun nga, gamitin niya na daw. Ngayon, kahapon po si Papa doon sa CR nila kasi yun nga, wala po siyang biyahe ng ilang araw. Parang narinig ko po nung fiesta na sa Sabado pa or bukas pa po yung biyahe ni Papa. So
Sabi ko, hindi naman umambon. Sabi ni Pix, ba't nagkalagnat si Ate Ezra? Sabi ko, syempre sa panahon, kasi ano yun nga, maano yung sikat ng araw, tapos biglang aambon, kagaya po kanina. Kagaya po ngayon. Ayan, maano naman po yung sikat ng araw. Kaya nakarating na din po si Ate Patpat galing sa school. Si Piang naman po ay papasok na. Nagla-lunch na po si Ate Patpat at yung ulam niya po ay scrambled egg and century tuna. May ano po dito, samok misay. May samok misay kay Ate Patpat. Nakikikain din. Luna, eat ikaw? Ha? Katapos nilang magdidi. Oo. Loko. Loko. Pat ayo pagbugo sa pat bagaw ni nakakatulon. Oo. Tubig niya? Si Ate Ezra pa rin po mga kapix ka, papasok siya. So ayan mga kapix, samahan ko po muna sa school si Ate Ezra. So may naiwan naman po kay Luna, nandun naman po si Patpat. Mari ka pa sumalod. Mari ka pa sumalod. Maambon pa rin. Nakasakay na po kami ng Erika. Ayaw niya pong umabsent kasi hindi na siya makakapag-exam. Hindi ko po siya pinaligo. Half bag lang po. Lapit na po kami sa school. Aday, ma'am? Aday, ma'am? Papagbutok pa, hindi nga tayo nag-girl ko ako magpapagalitin. Hi, Eliza. Ayan, dito na po ako sa bahay. Hello, Luna! Hi! So, before pa ako umuwi, si Ate Ezra nagpabili po muna ng Royal. So, tinanong ko po siya kung kaya niya. Kaya niya naman daw doon. Or kaya niya po mag-exam. Ganon din po yung guro ni Ate Ezra. Siguro hindi naman po yun masyadong maano kasi yung upuan naman po ni Ate Ezra nasa gilid po siya malapit sa bintana. Halak ka. Umiiyak na si Luna. Umiiyak na si Luna. Hello! Nagpupo na lote ya? Umuro na lote ya? Yan. Patulogin ko po muna si Luna dahil naantok na po. Ayan yung didi niya. Ringa, sit down na, ringa, di mama, sit down. Ma. Yan na, nagpapandara din yung sarunod pat, pandara. Naantok na at nagugutom na. Kasi yun nga, frozen yung gatas niya, kaya kailangan pong patunawin po muna bago ipadidi sa kanya. Then ibabad po siya sa mainit na tubig. Number 1 dapat makusog na. Yung crib niya po, hindi ko na pinabuksan sa ate ko kasi hindi naman po siya na ano doon. Tumatambay, umiiyak, lalo na pag wala siyang kasama. Pwede lang po buksan yung crib niya kung may kalaro po siya sa loob. Ay, pagtanggal na, dapat kayo ito, ulo na butang. Sing ko na wala. Oo, ito man nga charger taking papagamit ay mo. Oo, parang cellphone ni Manti. Maggugubat akong charger. Hinay. Kaya ano? Sayang po talaga yung ano, sa phone ng kapatid ko. Hindi pa daw yun nag 2 years.
First time din pong may mawala doon sa bahay nila, Papa. Nung time po na doon si Mama sa kanila, pag umaalis po si Mama, nakalak po lahat ng pintuan. May mga ano po yun, mga nakasusi. So hindi po basta-basta makapasok kung walang susi. Mama rito si Mama Geneva. Dudunay ko kay pare ko mag-sleep. Sige na. Ano man? Wala naman stress bread. Bayan panos na ito. Bayan expired na. Bayan may mabot na ko ang uncard tayo na 50 otro. Uncard ka kulot. Ma-50 lang kayo wala sa kwarta. Ang ating araw-araw na ano. Oo. So si Ate Isra, before ko po yun papasukin, before po kami umalis dito sa bahay, pinainom ko muna ng gamot. Tapos yun nga, kaninang umaga, kinulit ko po yun na tumayo para kumain kasi ayaw niya pong tumayo kasi yun nga masakit daw yung ulo niya. Sabi ko, inom ka ng gamot para pagka tapos mo nang makainom ng gamot, pwede ka nang bumalik tulog. Sus, nakikimaritis ka pa. You say hi. Di na. Lo. Alo. Sa Monday, wala silang pasok. August 31. Dahil holiday daw. Hindi ko pa po alam bakit holiday. Kaya holiday pa? Ko nabasan to yan sa na question. Jesus. Sabi niya, Pat, mataas daw yung mga score niya. Sabi ko, wow! Congratulations! Jesus. Sit na. Dan, 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 dan. Duga, ikaw, duga. Para po tayong bumalik sa number 1. Dan, ding, da, dan. Dan, da, dan, 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 dan. Da, dan, da, dan. Dan, da, dan, dan, dan. Tulog na. Jesus, ayaw pang matulog. Ayan, ayaw pa pong matulog. May dapat niya nga ito ma. Ay, nalas na. Pero may napakatun niya patunga. Gusto niya pong ubusin. Hindi po maiwan kay Nika kasi yun nga si Nika may pasok na din. Iniwan po dito sa akin Monday tsaka Friday. Ngi. Ngi. Isip na. Da 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 dan. Da 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 dan. Loh. Hindi pa pong matulog. Ayan, nakatulog din po yung ating alaga. At si Ate Patpat din po.
So ayan, sa Monday pala, August 31, holiday po. Wala naman po silang pasok ulit dahil National Heroes Day. So bali mahaba-haba po yung rest din nila. Saturday, Sunday, tsaka Monday. So ayan mga kapiks, hanggang dito lang muna yung vlog ko po ngayong araw. Thank you for watching and see you in our next vlog. Bye bye po. Thank you, thank you.